Nakakuha na ba ng katapat? Ito pong si Tio Moreno, mga tol. Masyado po kasi itong si Tio Moreno manghusga sa kanyang kapwa. Partikular yung mga kababayan po nating Pilipino na ang sahod ay nasa 16,000 piso lamang. Alam po ninyo sa isang post nitong si Tio Moreno, mistula niya pong nilait ang pagkatao, ang pamumuhay ng napakarami pong mga Pilipino. Yung mga ang sinasahod 16,000 per month, parang ang tingin lamang ni Tio Moreno ay wala, no? Mga hampas lupa kayo, parang ganun ang datingan dito kay Tio Moreno eh. Sa paghahangad niya po na alaskahin, ito pong si Gio Monreal Hinloan at iba pang mga nagkikriticize sa kanya tungkol po dito sa pinaka-trending na issue. Ito na po marahil ang pinaka-trending na issue dito po kay Tio Moreno. Ang di umano'y pag-igit sa isang ispa. No? Tinanong ko sa ating mga manonood, ano ba ang ibig sabihin ng igit? Nung nabasa ko, nalaman ko, anak ng teten, yun pala. Pero ang nakakagulat dito, mga tol, sinakyan po ito ng mainstream media, kaya sinakyan na rin natin. Bakit? Ito po yung balita, ano, bago natin puntahan yung mga issue dito kay Tio Moreno. By the way, bago ko makalimutan, si Tio Moreno, napakataas ng tingin nito sa kanyang sarili. Ang hilig nitong i-flaunt, ipagyabang yung kanyang mga narating sa buhay, partikular yung kanyang mga gamit, 70,000 ang halaga ng sapatos, 100,000 ang halaga ng bag, to the extent nung ito po'y nasa Office of the Vice President pa, niyabangan po ang publiko nito ng milyon-milyones na pera niya sa RCBC at ipinagyayabang niya na siya po'y sumasahod nung mga panahong iyon ng 300,000 per month sa Office of the Vice President. I do not know kung totoo po yun. Kasi sa aking pagkakaalam, walang sino man na taong gobyerno ang sasahod ng 300,000 per month kung ang mga posisyon nila ay ordinaryo lamang, maliban sa mga senador or kongresista o kaya yung mga above ang salary grade sa 31, no? Katulad po ng mga nasa BSP, yung mga pinuno diyan, mga opisyales diyan, malalaki ang sahod niyan, yung mga nasa government owned and controlled corporations, malalaki talaga ang sahod ng mga yan, ang mga secretaries. Pero kung ikaw stop ka ng Office of the Vice President tapos pagmamalaki mo na 300,000 per month ang sinasahod mo, aba, anong posisyon meron ka dyan? Ibig sabihin, under the table ba ang usapan? No? Yan naman ay hindi kumpirmado kasi siya lang naman ang nagmalaki sa mga post niya nung nagpapalitan sila ng mga kaargumento niya, kritiko niya, ipinagyabang niya yung sahod na yon. Ngayon, puntahan na po natin ito pong balita sa mainstream media. No? Mula po ito sa tntabante.com.ph, mga tol. DDS vlogger, napaigit sa ispa. No? Pasensya na sa mga kumakain po dyan, ha? Pero gusto ko lamang pong malinawan, siguro naman mga atit kuya ko po kayo at hindi na kayo sensitibo sa mga igit-igit na usapan na ito. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng igit? Ano po bang salita ang igit? Hindi ko talaga alam, mga tol eh. No? Talagang hindi ko po alam yan. Pero nagkaroon ako ng idea sa mga nababasa ko kasi may mga hashtag pa nga na parang pagka ni-rumble mo yung pangalan, yun na. Ito po, balita po ito nung March 10, 2026 kung saan mukha po nitong si Tio Moreno ang nakalagay tapos DDS vlogger na paigit sa ispa ang headline. Pero si Tio Moreno, ito po yung isang DDS na ikinahihiya ang pagiging DDS. Itinatanggi niya pong DDS siya, mga tol. Kahanay niya po ang mga personalidad na sina Malutikia, sina Kati Binay, yung mga DDS, kilala naman nating DDS, pero pag tinanong mo sila, hindi nila aamining DDS sila. Ganon din po itong si Tio Moreno. Eto, basahin po natin. Usap-usapan ngayon sa forum na Reddit at iba't iba pang social media platform ang di umano'y pag-igit o bigla ang, pasensya na,
Babasahin ko lamang. O bigla ang pagpoop ng kilalang DDS vlogger na si Tio Moreno habang nasa spa. Nak ng teteng na yan. Anong nangyari? Bakit nagkaganon, ano? Ibinahagi ng Reddit user na si Relevant Chipmunk 60 ang isang screenshot ng chat kung saan isang netizen ang nagsabing kaibigan niya ang may-ari ng spa kung saan di umano nadumi si Moreno. Ipinadala ito. Pinadala raw ng kaibigan niya sa kanilang group chat ang larawan kung saan makikita ang di umano'y insidente ng pag-igit ni Tio. The staff got so mad kasi mas matapang pa daw siya, siya na yung nakapinsala. Kakaiba talaga, no? Naigit ka na, ikaw pa yung matapang. Saad ng netizen na humiling itago ang kanyang identity. Dagdag pa niya, he got away with the igit incident by paying damage fee of 1,500 pesos. Grabe ito mga tol. Grabe itong pinag-uusapan natin ngayon. Habang isinusulat ito'y wala pang pahayag o reaksyon si Moreno kaugnay ng issue. Ito po yung screenshot, no? Grabe. Ano kaya ito? Totoo kaya ito mga tol? DDS vlogger na si Tio Moreno napapoops daw sa isang spa noon. Ayon po sa Facebook page na Queens, Tio Moreno, igit pics. Yan, no? Ito po yung sent message sa isang group chat, ano? Hello po, please hide my identity. This was when the incident happened. My friend personally owns the spa and he sent this to our GC. The staff got so mad kasi mas matapang pa daw siya, siya na yung nakapinsala. Yaks, he got away with the igit incident by paying damage fee of 1,500 pesos. Bago tayo magpatuloy sa igit-igitan sa igit-igitan na ito, mga tol, huwag niyong kalilimutang mag-like. Like po tayo. Yung mga DDS, hindi po ako nilalike. Pero kayong mga hindi naman DDS, like po tayo. Mga kapwa ko sumusuporta sa gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama na rin kayong mga kakamping at dilaw. Like na rin po kayo. Ayan, anak ng teteng na yan. Hindi po ito ordinaryong chismis lamang mga tol kasi nasagap ng mainstream media . Ngayon, sino ang pinaka bida ngayon dito sa ating programa? Dalawa, no? Isang kontrabida at isang bida. Isa lang pala ang bida. Dalawang personalidad, isang kontrabida at isang bida. Siyempre, si Tio Moreno, kontrabida sa atin ito. Ngayon, ang bida natin ay si Gio Monreal Hinloan, no? Kasi mga tol, napapalo talaga ako sa kanya. Siya po, I believe, miyembro po ng LGBTQ+ community, no? Tingin ko siya po'y gay. At ang maganda dito, pareho silang gay nitong si Tio Moreno. Basag na basag si Tio Moreno, mga tol. At yan po yung iisa-isahin natin dito sa page nitong si Gio Monreal Hinloan. No? Kay schoolmate ito ng anak ko pero graduate na siya ng mukhang AB Communication yata yung kanyang natapos o journalism ba sa Centro Escolar University. Doon nag-aaral yung anak ko ngayon medical technologist technology. Ito ngayon yung ilan sa mga video ni Gino, no? Hindi ko alam kung kailan siya rito sumausaw sa usaping Tio Moreno No? Pero ang pinaka nakakabuisit dito mga tol, sa totoo lang, hindi kay Gio kay Tio Moreno, yung panglalait po nito sa ating mga kababayang Pilipino na sumasahod ng 16,000 pesos per month.
No? Kaya merong mga reaksyon dito itong si Gio na inaalas ka siya. Ito, katulad nito, pakinggan po natin ito. Before you judge me, make sure that you are better than me in all aspects. Kasi kung nakikita ko na you're not even, you know, your shoes are not even worth it. Gets my point ka naman. And I'm sorry, I'm just wearing Nike today. Okay, ito lang yung sapat. Di ako makikipagtalo if your shoes is worth 80,000 pesos. Okay? Pero, sa pagkakaalam ko, ang bahay nyo sa Bukidnon, bato lang naman yung sahig, no? So, I want to empathize with you. Linawin lang natin mga tol, baka ma-misinterpret nyo itong si Gino Monreal Hinolan no? Napanood ko naman yung mga video niya na hindi siya nanlalait ng kapwa natin dahil po sa personal circumstances. Dahil mahirap, hindi po ganun itong Gino Monreal Hinolan. It happens na ganito yung pinoportray kasi ni Tio Moreno na siya ay mayaman, mamamahalin ng mga kagamitan, kaya parang ang tingin niya sa mga pangkaraniwang Pilipino, mabababa. Inaasar lamang siya rito nitong si Gino, no? Monreal Hinolan. At mamaya may mga babasahin po tayo na post katulad po ng post ng TPL3 tungkol po sa issue ng 16,000 per month nitong si Tio Moreno. Tapusin muna natin ito mga tol. I want to sympathize with you. I want to feel ko anong pakiramdam na nakahiga sa lupa. So, Vincent, nak, halika. Video mo naman ako na hihiga ako sa sahig kasi gusto ko makarelate sa family ni Tio Moreno tsaka Tio Moreno. Kasi ang hirap naman na gumagastos ka sa sapatos pero hindi ko nararamdaman kung ano yung pakiramdam ng buhay mo sa Bukidnon. So, kailangan Ako, maisingit ko lang, ramdam na ramdam po namin ito. Magpapakatotoo ko sa inyo mga tol kasi hindi naman kaila sa publiko yung naging buhay ko. Maisingit ko lang ito. Ako talaga'y kaming magkakapatid, lumaki po kami sa hirap. No? Naranasan po namin ang matulog sa lupa, naranasan po namin matulog sa kahoy, naranasan po namin matulog sa simento. Naranasan po namin matulog katabi ang tubig noong mga panahon na bata po kami. Pero syempre kahit paano dahil sa pagsusumikap sa buhay, nakapagtapos ng pag-aaral, 3 sa amin magkakapatid, unfortunately yung isa kong kapatid hindi nakatapos ng pag-aaral, kaya medyo nagbago yung buhay. Umangat ng bahagya, ako nagkaroon ako ng 1 milyon noong 2007 dahil po binigay lamang ito, hindi dahil sa negosyo o pinagsikapan ko. Binigay lamang sa akin dahil happens na nag-top 1 ako sa board exam, binigyan ako ng incentive ng school. Kaya basically, naging milyonaryo ako at the age of 26, nung mga panahon na yon, or 27, kung hindi ako, I'm sorry, 27, tama. At the age of 27, naging milyonaryo ako dahil po doon sa insentibo. And then, naging pulis ako. No, nung naging pulis ako, ibig sabihin, matatag na yung trabaho mo, meron ka ng sapat na kahit paano, pambuhay sa pamilya mo. Ang problema, nalulung po ako sa pagsasabong. No? Kaya nung pagkakalulong ko sa pagsasabong, ako po'y talagang lahat ng mga pera, pati loans, sinagad ko. Inubos ko lahat sa pagsasabong. Wala na ako halos ibinigay sa pamilya ko. Naghikahos ang pamilya ko, hanggang sa punto na kami po'y nanirahan sa isang lupa na parang merong dampa lamang, no? Kahoy. Kahoy, tapos ano yun kumbaga parang caretaker lang dun sa lupa ng kamag-anakan ng asawa ko yung bahay hanggang sa pumanaw yung original na nakatira doon tapos kami na yung lumipat. Wala kasi talaga akong means no? Yung bahay, tagpi-tagpi, yero, direkta, walang kisame, butas-butas, tapos simentong manipis, nakapatong lang sa lupa, at doon kami natutulog. Kaming mag-anak, no? Kami mag-asawa, tapos yung 2 kong anak na babae, maliliit pa sila noon. Hanggang, I believe, pandemic, no? Pandemic. Ganon kahirap yung sitwasyon. Kaya ramdam na ramdam ko po yung ganitong sitwasyon. Kaya hindi niyo ako masisisi mga tol kung bakit sa panahon ngayon
na may kakayahan ako, binibigay ko na lahat ng pwede kong ibigay sa mga anak ko. Kung tawagin na natin luho, ibibigay ko sa kanila basta kaya ko. No? Kasi ayoko na maulit yung mga pangyayari na ganun sa pamilya ko. Kaya nakaka-relate po ako dito sa mga usaping ganito. Salamat ngayon, nakikita nyo naman yung bahay namin na inuupahan, maayos na. At hindi na po katulad nung mga panahon yun. Yun ang punto dito. No? Kung bakit, pasensya na baba yung camera, ayusin ko lamang muna. Kung bakit itong si Tio Moreno, kino-call out nitong si Gio sa pamamagitan ng sarcasm, no? Video at mga pang-aasar niya dito po sa social media para kay Tio Moreno. Kasi ang hilig ipagyabang ni Tio Moreno na mamahali ng mga gamit niya, samantala yung pamilya niya, hikahos na hikahos ang buhay. No, bibili ka ng halagang sapatos, 70,000, tapos ipagmamalaki mo na ang sahod mo, 100,000. Ipagmamalaki mo na mga signature ang mga clothes mo, mga bags mo. Tapos yung mismong pamilya mo, mga magulang mo, ganun ang buhay. Iba hindi yung tama. O, kaya ituloy po natin. Dito siya kino-call out nitong si Gio. Intindihin, okay? Ano? Vincent Tahawak. Ganyan kasi. So wala kayong ano ipapag eh, 'di ba nung nabaybast kayo? Wala kayong tiles, walang ganun. Pero matigas naman to. So ganito yung pakiramdam ng ganito yung pakiramdam ng mahal yung sapatos. Pero yung buhay, oh my God, ang sakit. Shucks. Wait, stop nga natin yung video. Ang hirap ng buhay niya. Oh my God, tingin mo rin, ang hirap ng buhay mo. Ang sakit. Oh my God. Magkakasugat pa ako sa siko. Oh my God. Vincent, dapat pinigilan mo na ako. Anyways, Tio Moreno. Oh my God. I'm sorry ha, kung masyado akong hindi ko naiintindihan yung kalagayan mo. Dapat pala iniintindi. Ang tigas ng higaan nyo ha. Pero I'm so proud of you, nakapag-invest ka sa sapatos, pero hindi ka pa nakakapag-invest sa tiles. Tio Moreno, go back to Bukidnon. Help your family out there. Yun. They need your help. Stop social climbing. Stop social climbing. Social climbing is not for you. Prestige life is not yours. You don't fit in that kind of situation. You're not that girl. You're not that it girl. You are the it girl though, but you are not that it girl, okay? Okay. Yan na. Ang punto kasi mga tol, bago mo ipagyabang yung sinasabi mong kayamanan mo o kung ano man sa buhay mo, tingnan mo muna yung sarili mo, no? I-post mo sa social media, palalabasin mong mayaman ka, tapos yung pamilya mo, ganun ang pamumuhay sa probinsya, mukhang hindi yung tama. At least, dapat ipakita mo man lamang na kahit paano, hindi mo man maiangat ng todo ang buhay ng pamilya mo, sisikap ka. Di ba? Kaya ngayon, durog na durog siya rito. Kaya Gino, Hinolan, no? Iisa-isahin natin yung mga post, mga tol, ha? Focus tayo dito. Pero bago natin ipagpatuloy, may nakita akong post ni TPL3 tungkol sa issue ng 16,000 eh. Basahin nga muna natin yun. TPL3. Hanapin natin. Hindi ko kagad na nasaan na yung page ni TPL3? TPL3. Nakita ko lang kanina eh. Hindi ko na makita. Bakit ganun? Ano bang page no ni TPL3? Di ko makita. Andali mga tol Wala, hindi ko makita yung post niya eh. TPL4, hindi sa TPL3 ko nakita eh. TPL4 ba? TPL4 na? TPL4. Bakit hindi ko makita? Sandali nga, tingnan nga natin. Sandali mga tol. TPL4. Ito. The Political Bandera.
Tingnan niya natin. Ito. Sa TPL4 pala. Yan. Ito. No? Hindi pala ako nakapollow dito. Ito may post siyang maikli. Kasi ito yun, di ba? Alam nyo ba he's earning 16,000 monthly? TI, the audacity to bash me. Yung bag ko nga, yung shoes ko nga, worth 80,000 pesos, worth 77,000 pesos. Ganyan. Tapos 16,000 lang monthly mo. Parang nanliit ako kay Tio Moreno eh. Kasi sa ngayon mga tol, nagsisisi nga ako bakit ako bumili ng napakaraming sapatos eh. No? Ang pinakamahal na sapatos ko 12,000 eh. Kasi isa rin yun sa frustration ko nung bata ko mga tol, biruin ninyo. Gumaling ako sa basketball nang nakapaalang ako. Kaya sa half court talagang malakas kami magkakapatid. Walang makatalo sa amin pagka magkakakampi kami sa half court. Nakapaa. Ang problema pagdating ng liga, full court, tapos sa semento ko na maglalaro. Manghihiram ako ngayon ng sapatos. Nasisira yung laro ko dahil sa suot kong sapatos. Hindi ako sanay na nakasapatos. Hindi ka naman pwedeng magpaa sa liga. Kaya basically, pagdating sa barangay level, nasisira yung laro ko. Na-outbalance ako dahil nakasapatos ako, hiniram ko pa yung sapatos. Kaya nung kaya ko na, ngayon, nag-ipon ako ng mga sapatos. Siguro, sapatos ko dito sa bahay, mahigit 10. No? Pinakamahal doon yung 12,000 piso. Tapos ganito si Tio Moreno. Shoes ko worth 80,000 pesos, worth 77,000 pesos, ganyan. Tapos 16,000 lang monthly mo. Before you judge me, make sure you're better than me. Aba, kakaiba pala itong si Tio Moreno. No? Ang basihan, para po sabihin na husgahan siya o i-criticize siya, dapat mas malaki yung kinikita mo kaysa sa kanya. Hindi gano'n naglalaro ang sistema sa lipunan, Tio Moreno. No? Nasa demokrasyang bansa tayo. Ang karapatan natin sa pagsasalita to criticize someone, especially sa gobyerno o kung sino mang public personality like you, ay hindi nakabase sa status po natin sa lipunan. Nakabase ito sa karapatan natin sa malayang pamamahayag. Basahin natin yung sinasabi dito ni Di Politica Labandera 4.0. Sabi niya, hiyang-hiya naman ang perfume collection ko sa damak na to. Ano naman yung damak? For context, my collection now consists of full bottles of 2 Kilians. Hindi, akala ko mas maganda yung post ni Nutriban. Puntahan natin yung post ni Nutriban kasi etong kay post ni Nutriban Republic, may basihan eh. No? Eto, i-share ko lang sa inyo mga tol. Kaso lang, hanapin ko pa. Medyo mahaba na yun Pasensya na kayo ngayon lang pumapasok sa isip ko tong mga gusto kong i-share sa inyo eh. Kaya, isa-isayin lang natin. Saan ba yun? No? Sandali lamang ito. Ayan, basahin natin ito. Mas comprehensive. Kala ko komprehensibo yung kay TPL4 eh. Hindi ko kasi nakita mismo yung panulat niya. Ito, nabasa ko to mismo. No? Ito Sabi po dito ni Nutriban Republic, by the way, dilaw po itong page na ito eh. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit anong kulay sa politika, basta may natututunan ako, binabasa ko po. Even kahit TDS, basta may matututunan ako na makatotohanan, binabasa ko po yan. Kaya yung Peanut Gallery Network, from time to time, nakakabasa po ako ng mga artikulo doon. Winnie Sagon, maraming salamat po sa inyong super sticker Sa kayong mga nagsesend ng star sa Facebook, maraming salamat po sa inyo. Ito po. Ganito kasi iyon. Sabi dito ni Nutriban Republic. Ito, seryoso ito. No? Ito kasing kay Gino Monreal Hinolan, mga sarkasm, pang-aalas ka. At pag sasalita ng mga, parang pinapamukha nitong si Gino kay Tio na ito ka. Huwag kang magpanggap.
Ganon. Pero ito naman kay Nutriban Republic, base po ito sa datos. At dito ay pinapaliwanag niya na hindi dapat ganito ang pagtrato ni Tio Moreno sa mga kababayan po nating mahihirap. Kapag may DDS vlogger na nang iinsulto ng isang tao dahil allegedly 16,000 pesos lang ang kinikita niya kada buwan, tapos ikukuha niya ng pang-flex ang bag o sapatos niyang lampas 70,000 pesos, hindi iyon strength, hindi iyon success, hindi iyon look at me, I made it. Ang dating niyan, wala akong ambag sa usapan kaya presyo na lang ng gamit ko ang ipapangsupalpal ko. At doon pa lang sablay na. Dahil sa Pilipinas, ang 16,000 a month ay hindi nakakatawang imbentong numero na pang-meme lang. Totoong buhay iyan ng napakaraming pamilya. Sa income breakdown ng bansa, ang mga pamilyang kumikita ng 13,873 pesos hanggang 27,746 pesos kada buwan ay kabilang sa low income bracket. At iyan ang bracket ng humigit kumulang 10.381 million families o 37.8% ng lahat ng pamilya. Sa bilang ng tao, nasa 47.578 million Pilipinos yan o 42.1% ng populasyon. You see, Tio Moreno, napakaraming mga Pilipino ang nilalait mo. Kasama dyan ang mga Duterte supporter. Maraming mga Duterte supporter, partikular sa Davao, ang mahirap ang buhay. Basahin mo ulit, 42.1%. So kapag ginawa mong punchline, ang 16,000 pesos, hindi ka lamang namimintas ng isang tao. Nilalait mo ang realidad ng halos kalahati ng bansa. Ang tinatawanan mo, hindi laziness, hindi failure, hindi kakulangan ng diskarte. Ang tinatawanan mo ay ang mga pamilyang araw-araw nagkakalkula kung alin ang uunahin, ulam ba, gamot ba, pamasahe ba, kuryente ba, o pang-load para makahanap ng susunod na pagkakakitaan. At mas nakakahiya pa ang yabang niya kapag tinabi mo sa statistics. May humigit kumulang 2.992 million poor families sa Pilipinas na mas mababa pa sa 13,873 ang monthly family income. Samantalang ang mga low-income families na nasa pagitan ng 13,873 pesos at 27,746 pesos ay mas marami pa, 10.381 million families. Ibig sabihin, napakalaking bahagi ng bansa ang nabubuhay sa mga halagang para sa ganyang klaseng hambog ay nakakatawa lang. Samantalang, para sa ordinaryong Pilipino, iyan ang halagang pinagkakasyahan para may bigas, may ulam, may baon ang bata at sana may matira pang konti para hindi maputulan ng ilaw. Pero siyempre, hindi iyan naiintindihan ng taong ang tingin sa social commentary ay pagyayabang ng resibo ng luho. At ito ang pinaka nakakatawang parte. Gusto niyang magmukhang superior dahil may single bag o sapatos siyang mahigit 70,000 pesos. E ano ngayon? Sa totoo lang, hindi impressive ang mamahaling gamit kapag ang kapalit ay murang ugali. Hindi nakakaangat ang presyo ng sapatos kung ang asal pangyapak. Hindi ka nagmumukhang alta. Nagmumukha ka lang emotionally underdeveloped na kailangang gumamit ng leather goods bilang personality replacement. Parang gusto niyang sabihin, mas mahal sapatos ko kaysa buwaka ng kita mo o buwanang kita mo. Congratulations! Gusto mo medal o gusto mo ipaprame natin ang resibo at isabit sa Malacanang Museum of Bad Taste? Dahil ang tunay na problema rito, hindi lang kayabangan, kakulangan ito ng pangunawa sa lipunang ginagalawan niya. Makinig kayo mga DDS ha. Especially
Yung mga kababayan po nating mahihirap, in general, lahat na po ng kulay sa politika, wala na po itong kulay na pinag-uusapan. Ang kulay po dito, itong kulay ni Tio Moreno na mapanglait sa kapwa. Biruin mo, hindi niya man lang inisip na kahit DDS, may mga DDS rather, na ang buwan ng kinikita ay nasa mababa pa sa 16,000 pesos. Kasama sila sa nilalait mo, Tio Moreno. Tuloy ko po yung binabasa natin dito. Dahil ang tunay na problema rito, hindi lang kayabangan, kakulangan ito ng pangunawa sa lipunang ginagalawan niya. Ang yabang niya naka-import, pero ang empathy out of stock. Akala niya proof of worth ang presyo. Hindi niya gets na sa bansang ganito, kalaki ang income inequality, ang pangmamaliit sa 16,000 pesos ay hindi edgy, hindi matapang, hindi savage, bobo lang at walang class. At tingnan mo ang mas matinding sampal ng datos. Ang rich na household sa bansa, iyong may monthly family income na at least 277,000 pesos ay nasa 0.4% lang ng mga pamilya. Ibig sabihin, kahit anong pilit ng mga social climber na gawing normal ang word nila, hindi iyon normal. Hindi iyon baseline. Hindi iyon standard ng ordinaryong Pilipino. Kaya kung may isang tao na ginagamit ang presyo ng bag para hamakin ng mas mababa ang kita, ang ipinapakita lang niya ay hindi siya grounded. Nakatungtong siya sa maliit na pedestal ng vanity, tapos akala niya bundok na iyon. Maraming Pilipino ang hindi naghahanap ng designer bag, naghahanap lang ng designer ng maayos na buhay. Hindi sila naiinggit sa sapatos mo. Busy silang siguraduhin na may sapatos pa ang anak nila, papasok bukas. Kaya wala talagang dapat ikabilib sa ganyang linya. Ang tingin niya flex iyon, sa totoo lang self-own iyon. Kasi habang ipinagyayabang niya ang 70,000 niyang bag, mas malinaw na lumalabas ay ito. Mas mahal pa ang accessories niya kaysa sa lawak ng pangunawa niya sa bayan. At sa bansang milyon-milyon ang nasa low income bracket, ang pangmamata sa 16,000 pesos ay hindi proof na nakakaangat ka. Proof lang iyan na kahit umangat ang presyo ng gamit mo, hindi sumabay ang level ng pagkatao mo. Sana nadidinig mo ito, Tio Moreno, o nabasa mo itong panulat ni Nutriban Republic. At kayong mga DDS, unfortunately, marami talaga sa ating mga kababayang Pilipino ang mahirap. Ewan ko na lamang kung susuportahan pa ninyo ito. Ha? Kakulay ninyo, ipagpalagay natin, pare-pares kayong DDS. Tapos ang buhay ninyo mahirap. Tapos ganito yung susuportahan ninyo, ganito yung ipagtatanggol ninyo. May tumawag pa sa aking ulol sa comment sections. Nung tiningnan ko yung profile, salamat naman naka-open, pero kita ko doon sa profile niya, ang hirap ng buhay. Naawa ako, hindi na ako nagalit. No? Tinatawag niya akong ulol dahil kino-call out ko si Tio Moreno sa pangahamak sa kapwa natin mga Pilipino na mahihirap. Tapos, yung pinagtatanggol niya, hinahamak siya. Hindi nyo ba nakikita yon, mga DDS? Mahirap na ang buhay, nilalait at hinahamak kayo ng tao na ito na si Tio Moreno, pinagtatanggol nyo pa. Anong katangahan yun? O ngayon, hindi siya umubra dito kay Gino Monreal Hinolan. No? Kasi bakit? Dito ipinapakita nitong si Gino kung sino talaga. Ha? Ang may buhay na maayos, pero may puso. Ayun yung nakikita ko sa kanya kahit inaasar niya eh. Sarcasm lang yung ginagawa dito ni Gio eh. O isa-isahin po natin yung mga video ni Gio ha. Isa-isahin natin, balikan natin. Siguro dito tayo magsimula. Dito. Yan, simulan natin to. Hi guys, it's midnight already, no? And I'm eating my peanut butter because I need to hit my protein intake. Anyway guys, nag-post yung pageant aficionado ng poll kung kanino daw ang mas pink. Guys, I'm asking for your help. Please iboto nyo na mas pink yung kay Tio Moreno.
Because this is the only validation that he will have, no? Wag niyo na ako iboto, wag na. Wag na natin siyang pagtripan. Let's make a lie na mas pink yung kanya. Please, iboto niyo siya. Kasi yung SOCMED, sinusuka na siya. Yung mga kapwa niya DDS, sinusuka na rin siya. Tapos yung mga sumusuport sa akin, mga taga Davao, sinusuka na rin siya. You see? Tio Moreno? Parang wala ka ng kakampi pala. May mangilan-ngilan na lamang ng mga tatanga-tanga na ipinagtatanggol ka. Kapwa mo DDS, sinusuka ka na pala. Kaya pala sinasabi nitong si Gino na sa ginagawa niya ngayon, lahat kakampi niya. PBBM supporter, loyalista, dilaw, katulad niya kakamping sa DDS. Sino kakampi ni Tio Moreno? Siguro yung mga kumakampi ngayon kay Tio Moreno, yung hindi nakakasunod sa issue. Katulad nung isang tumawag sa akin na ulol. No? Kung makakarating sa iyo ito na tumawag sa akin na ulol dahil kino-call out ko si Tio Moreno, sana maunawaan mo. No? Nakablock ka sa isang page ko kasi ayoko na makita yung personalidad mo eh. Pero 5 pages meron ako o higit pa. Baka makita mo sa iba't iba. Sa iba't iba pang page na yan. At sana ma-realize mo na sa buhay na meron ka ngayon, hindi mo dapat pinagtatanggol si Tio Moreno. Di ka ba naaawa sa sarili mo? Ah? Ang hirap na ng kalagayan, ramdam ko yan dahil pinagdaanan ko yan. Tapos kakampihan mo pa itong si Tio Moreno na hinahamak, niyuyurakan yung mga pagkatao ng mga kababayan po nating mahihirap. Nasaan ang utak mo? Oh, salamat dito kay Gio, kasi kay Gino, sapagkat sa mga video na ginagawa niya ngayon at mga post na pinopost niya sa kanyang Facebook page, natatameme na itong si Tio Moreno. O ipagpaimahin nyo mga tol medyo lumihis tayo ngayon sa linyada ng ating talakayan. Medyo naging parang showbiz ang datingan natin ngayon. Kasi kailangan nating ipakita sa harapan ng publiko na ang mga ganitong tao katulad ni Tio Moreno, hindi dapat ito tinatangkilik. Ano? Usaping politika, okay lang na mag-argumento tayo to the extent na nag-aaway-away nga tayo eh. Pero yung hahamakin mo ang kapwa mo Pilipino dahil mahirap ito, tapos hindi mo pa ikukonsindera na yung karamihan sa mga supporter mo mahihirap din, aba, kakaibang level po yan. John Magno hates him. I mean, wala rin siyang validation sa pamilya. Everybody hates him. Lalo na yung mga kakamping. Even the BBMs, you know, in short, everybody hates him. So, please, iboto nyo na siya. Okay na, okay lang ako. Mag-giveaway ako. Lipat tayo dito sa isa pang video Isa-isain natin yan. Dito tayo. Kahit ilang awit ay aking aawitin hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit Teka lang, baka makapiright ako sa'yo ilang dagat ang dapat tawirin, igit pa riyan ang aking gagawin. Yun pala yun. Good morning! Ay. Basag Alam niyo na basag. kasi, meron akong sakit. Like, pag ako, di makapagsalita. Kagising lang kasi. Okay. May sakit ako na kapag ka ako kasi pinupuksa-puksan nyo, hindi ko kayo titigilan. Naintindihan. Buti nga kinakanta-kantahan pa kita eh. Igit pa riyan ang aking gagawin. You know what? You really made a total mess, no? Aside making stories na nagbibenta ako ng mga illegal na drug games, which is not true, and people won't believe you. Hello? People in social media are smart. Ang mga naniniwala lang naman sa iyo yung mga dummy accounts. Hindi naman din totoong tao. Or baka hindi rin naman sila naniniwala sa iyo, kaso kailangan nila gawin yung trabaho nila. 'Di ba? So, walang naniniwala sa iyo dito. Kung meron man dito na sangkot sa mga illegal na ganyan, ikaw yon. Okay? Hay, alam mo, ito pa yung nakakatawa ha. Ang daming taga Davao na nagme-message sa Singit lang tayo mga tol. Bakit sinasabi niyang kung may mga illegal na ganyan, ikaw yon? Ang konteksto kasi nito mga tol,
ang kapatid nitong si Tio Moreno, nahuli po ito sa buy bust operation. No? Drugs. Ibig sabihin, involved sa illegal na droga yung kapatid niya. At hindi po yun maitatanggi sapagkat nabalita po yun eh. At yun nga mismo yung ginagamit sa kanya ngayon ng mga kritiko niya na para bang nagmamalinis siya, galit siya sa mga addict, galit siya sa mga pusher, pero yung mismong pamilya niya, kapatid niya, ganun. No? Kaya parang ang nangyayari, sinasampal siya ng katotohanan. Akin. Hi, Kuya Gino, I'm watching from Davao. Bakla kasi alam nila na hindi ka taga Davao, alam nila taga Bukidnon ka. Umuwi ka nga sa inyo. Uwi ka sa Bukidnon. Huwag mong gamitin yung mga tao dyan. Okay? Yung mga tao dyan. Pero magugulat kayo mamaya mga tol. Tapusin natin tong video na to. Puntahan na nga natin yung mismong post. Kasi meron pong pasabog itong si Gino eh. At alam nyo ba kung ano yon? I do not know kung totoo to. Tio Moreno, hindi sa hinahangad kong siraan ka. Ito naman ay public post. Makikita mo ito sa page ni Gino Monreal Hinolan. Ang alegasyon kasi ngayon dito kay Tio Moreno, ewan ko kung totoo Kaya tatanungin kita, Tio Moreno, totoo ba ito? Pedophile ka daw? And worst, mukhang incest pa. Totoo ba yun, Tio Moreno? Kasi ito, sabi dito, sa shared post nitong si Gino Monreal Hinolan, mula po sa isa sa kanyang mga follower, nag-private message. Go Gino, si Alex Igit Destor na pedo at incest. Lol. Though kahit na bid pasensya na babasahin ko lang, call lang yon, pamangkin niya pa din yon. Piruin mo. Kung totoo itong sinasabi dito, Tio Moreno, pamangkin mo. Tapos it appears na base dito sa message, menor de edad pa. Binidyo call mo. Pero ang nakalagay nga dito, video call Pasensya na. Hide my identity. Please. And ano ba yung DP if I post mo, And DP if I post mo. Di ko gets yung DP Pero legit yan, mas legit pa sa mga post ni Tio. And I have a scandal video of him nakikipag-BJ. Ayan yung pasabog. Pinaka-latest na pasabog nitong si Gio Monreal laban po kay Tio Moreno. At balikan na natin yung mga post niya mula sa pinaka-latest hanggang sa kung ano yung aabutin ng live stream natin. Mahaba na pala, naka 15 minutes na pala tayo. Anyway, mga tol, no? So much for this. Yun lang naman ang gusto kong iparating po sa inyo. Salamat dito kay Gino Monreal Hinolan. Sa totoo lang, tamemi sa kanya ngayon, ito pong si Tio Moreno. Ito nga, Hindi, tuloy ko pa, Sabi niya rito, inaasar niya na talaga. 10K Gcash. Ako magda-damage control sa iyo sa SOCMED. Go, mabilisan, kaliwaan, pakisend mo. 10K, medyo lilinisin ko. Pangalan mo. Pero ito, sarcasm lang ito mga tol. Naniniwala ako na hindi 10K ang halaga ni Gino. No? Sa kayayamanin itong Gino na to. Kung papansinin po ninyo yung kanyang profile, di ba? Yung paligid niya lamang pag nagbablog nakikita ninyo yung bahay nila. Yayamanin. Di ba? Pero ang pinakapunto, si Gino Monreal Hinolan ang nakapagpatameme dito kay Tio Moreno. Wala na. Hindi na makasagot si Tio Moreno. Tingnan nga natin page ni Tio Moreno. Binlock niya ba ako? Di pa tayo ng page ko. Dito tayo. Baka naka-block ako Marami akong page, Tio Moreno. Di ka makakataka sa akin.
Si Jingo Estrada nga, binlock ako eh. Naka-block din. Hindi, ito. Pero 30,000 followers lang to ah. Ang alam kong... hindi, yung isa dapat. Tingnan natin, wala rito si ano eh. Gamitin natin tong isang page ko. Ito na lang, personal profile ko. Baka dito makita natin si Gino. Si Tio. Nalilito tuloy ako, Gino Tio eh. Binlock ba ako ni Tio Moreno? Bakit hindi ko na siya makita? Eto, Tio Moreno. Ito. Kita natin siya. Yan. Tingnan natin. Wala na. Hindi na siya nakasagot, mga tol. Hindi. 18, last and final statement about Gino Monreal Hinolan. Sige, basahin natin. For the sake of fairness, mga tol, basahin natin yung issue niya kay Gio. Last and final daw, pero hindi siya tinitigilan ni Gio eh. Basahin natin, Last and final statement about Gio Monreal Hinolan. This will be the last time I will address Gino Monreal Dagul Hinolan. Frankly, I don't know why I even stoop to his level. May pagganong-ganon pa. He is a cloud-chasing nobody who has no academic or professional achievements to speak of. Nilait pa. Kaya pala may ganitong post si Gio, no? Balik tayo dito, mga tol. Extend tayo ng bahagya, mga tol. Pasensya na kayo, Kaya pala may ganitong post si Gio, no? Sandali, Kasi pagkakaalam ko, graduate po siya ng Centro Escolar University. Nakita ko lang sa post niya din. Nasaan na ba banda yun? Ito ba yung graduation photo nila? Ito. Yan. I owe this fight to my fellow Escolarians. No? Papayag ba tayong tatapak-tapakan tayo? Anak, sana naririnig ako ng anak ko kasi Escolarians yun eh. AB Mass Communication Major in Broadcasting. April 2016, Manila Hotel. Tio Moreno, ano ba tinapos ni Tio Moreno? No? Parang kung pagsalitaan niya si Gino, hindi nakapagtapos ng pag-aaral AB Mass Communication Major in Broadcasting. Yun po yung tinapos ni Gino sa Centro Escolar University. Tapos dito pinalalabas niya na cloud chaser lamang si Gino at wala daw pong academic or professional achievements. Mayabang din, ano? Kaya pala sa ibang post pa nitong si Gino, pinagmalaki niya na siya po'y achiever, no? Nung siya po'y nag-aaral pa. Di na natin babalikan, naalala ko lamang. For the record, sabi ni Tio Moreno, I graduated, mayabang naman pala, sabi niya valedictorian in elementary and high school and cum laude in college. Alam mo, Tio Moreno, eto, magyayabang lang ako, mga tol, Yung tinalo ko nga sa board exam, summa cum laude. Pero hindi dapat pinagyayabang yon, Tio Moreno. Ako, di ko pinagyayabang na top 1 ako sa board exam No? At hindi man ako cum laude, o laude, pero ang grades ko, pang magna cum laude. No? Ano kasi ako na-disqualified kasi ako dahil meron akong 3 ROTC. Pero hindi dapat pinagyayabang yon, na mayabang talaga to si Tio Moreno competing alongside authors cited in very research I work on. Professionally, I am a licensed professional teacher. Talaga? Teacher ka pala? No, who passed the board exam on my first take with a very good exam rating. Yun lang ang kaya mong ipagyabang. Tio Moreno. Ito yung sinasabi ko na pagkadating sa yabangan, hindi uubra itong mga ganitong yabang.
Wala akong pakialam kung valedictorian. Pasensya na, with due respect sa iba pong mga valedictorian Latin honors. Wala akong pakialam sa iyo, Tio Moreno, kung valedictorian ka, cum laude ka, wala akong pakialam. Pero kung payabangan ng pag-uusapan, ordinary passer ka lang. Hindi ka pwedeng i-level sa aming mga top 1. Tio Moreno? Yabangan na lang din ng pag-uusapan. Napakayabang mo. Anong very good exam rating? Kahit sabihin mong very good exam rating, still ordinary passer ka lang. Hindi ka level ng mga top 1. Alam niyo yung mga level ng top 1, ganito po yun. Puntahan natin yung AIM Smart. Ito yung mga top 1 eh. Sa criminology po ito. Ayan Saan ba yung mga photo namin dito? Ito example lang to. Nakikita nyo itong mga picture na to? Si Attorney Jeffrey Bahita, si Randy Navarra, si Fred Rodriguez, Sir Fred, kumpare Fred Rodriguez, and the others, hindi ko na po kilala. Puro number 1 yan. Tio Moreno. Marami pa. Kaya, again, with due respect, baka sabihin nyo, mayabang ako. Hindi. Binibigyan ko lang ng emphasis na hindi dapat natin pinagyayabang kung ano man yung meron tayong nakuha sa ating pag-aaral. Maging proud tayo, pero hindi tayo maging mayabang. Magkaiba kasi yung proud sa pagiging mayabang, mga tol eh. No? Wag na natin tapusin tong puro ganito lang pala yung sasabihin mo rito. I-address mo na lamang kung ano yung mga issue sa iyo nitong si Gino Moreno. Anyway, may basura na, iwan na natin ito, at kung ano man sana yung naging talakayan natin, sana meron tayong natutunan dito mga tol. Simple lang naman, para sa akin, huwag tayong mga hamak ng kapwa natin dahil lamang meron tayong kaunting kayamanan, dahil lamang ganito yung na-achieve natin nung tayo nag-aaral. Huwag ganon, no? Hindi yun makatao. Saka hindi yun makakakuha ng respeto sa kapwa mo Pilipino, Tio Moreno. Hindi rin yun magbibigay ng pag-angat ng antas mo sa lipunan. Tandaan mo yan, Tio Moreno. Kung ano ka man ngayon, sigurado dahil sa kayabangan mo, mark my word baka bumagsak ka. Masakit ang pagbagsak. Masakit yan pagka lumagapa ka. I-address mo yung issue sa iyo sa huli At sana kung mapapanood tayo ni Gino Monreal Hinolan, i-expose mo, Mr. Gino. I-expose mo, Mr. Gino, yung sinasabi ng iyong viewer na di umano'y pido at merong skandal itong si Tio Moreno. O ganun lang, para magkatapusan na. O maraming salamat sa inyo mga tol. At balik tayo sa politika maya-maya tayo po yung mag-live stream muli. Magkita-kita tayo later. Almusal lang muna. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.